Nagiging delikado na yung maging isa sa mga alipores ni Putin. Sa sariling bansa, kailangan mong harapin ang isang presidente na halatang nawalan na ng katinuan dahil sa kanyang obsesyon sa Ukraine. Ang pag-iingat sa bawat galaw ay naging espesyalidad na ng lahat ng general ni Putin. Habang desperadong, iniiwasan nilang gumawa o magsabi ng kahit ano na maaring magudyok kay paranoid na Putin na ipadala sila sa biglaang paglaglag mula sa mga bukas na bintana. Pero para sa mga general na nakikibagay sa kabaliwan ni Putin, may isa pang banta. Isang mas mapanganib at mas mapaminsala. At kamakailan lang ay kumitil sa buhay ng dalawang general na nag-e-enjoy ng pagkain at kwentuhan sa pinakaligtas na lungsod sa Rusya. Dalawa sa mga general ni Putin ang kamakailan lang namatay sa misteryosong mga pangyayari at maaaring isang pambubomba sa isang restauran sa Moscow ang may kagagawan. Kumakalat ang takot sa hanay ng mga Ruso. Dapat lang, anumang seguridad na inilagay ng Kremlin para sa kanilang mga pinunong militar ay hindi gumagana. Ilarawan natin ang sitwasyon. Ika-1 ng Agosto, sa Kudrinskaya Square sa gitna ng Moscow. Sa plaza ay may isang Italianong restoran na tinatawag na Balsi Rossi. At ang restoran na yon ay nakatagdang maging lugar ng isa na namang magarang gabi. Hindi na bago sa Balsi Rossi ang ganitong mga gabi. Matatagpuan sa loob ng Krasnaya Presnaya na kapitbahayan sa Moscow. Ito ay nasa pinakasentro ng isa sa pinakamayamang lugar sa lungsod. Ang mga oligarko at mga opisyal ng militar na pawang yumaman dahil sa maruming pera ni Putin ay regular na bumibisita sa restauran. Nakaayos ng magagara habang naghahanda silang kumain ng pinakamasarap na pagkain na iniaalok ng Moscow. Ang mga elitistang ito ay naglalakad-lakad na parang walang pakialam, walang kamalay-malay sa kaguluhang pang-ekonomiya na idinulot ng kanilang pinuno sa kanilang bansa. Ano ngayon kung karamihan sa mga tao sa Russia ay nahihirapan dahil sa matinding inflasyon at nagsasara ang mga negosyo kaliwat kanan, umaabot pa sa 15,000 kada buwan. May kaligayahan para sa mga sipsip kay Putin. At ang taong gustong maranasan ang kaligayahang iyon noong Agosto 1 ay isa sa mga pinakabagong kumander ng sangay ng militar ni Putin. Ang taong yon ay si General Coronel Alexander Chaiko, ang bagong talagang pinuno ng puwersang panghimpapawid at pangkalawakan ng Rusya, at isang taong kinilalang bayani ng Rusya ay may dahilan para magdiwang noong Agosto 1. Ipinagbiriwang niya ang kanyang ika-55 kaarawan at wala nang mas hihigit pa sa saya para sa kanya. Nagbubunga ang kalupitan kapag kabilang ka sa malalapit kay Putin. At ang taong nangangasiwa sa pagkamatay ng mga sibilyan sa mga lungsod ng Ukraine ay tumatanggap ng malaking gantimpala para sa kanyang ginagawa. Nagpaayos si Chaiko ng isang maliit na salusalo para sa kanyang sarili. Dumarating ang mga kilalang panauhin sa Balsi Rossi, handa na para sa isa na namang gabi ng pagbati at marangyang kainan upang ipagdiwang ang impyernong nilika nila sa loob ng Ukraine. Dahil sa pagkakaroon ng isang kilalang panauhin, todo ang paghahanda ng seguridad ng restauran. Nakaalerto ang mga gwardiya habang dumarating ang mga matataas na opisyal at mga dignitaryo. Pagkatapos, may dumating na hindi inaasahan. Isang babae na may dalang pakete na mukhang regalo. Sinububin ng babae na pumasok sa pribadong okasyon, ngunit siya ay pinigilan sa pintuan. Naghinala ang isang gwardiya sa di umano'y tagapanghatid at pinara siya. Tinanong niya kung ano ang laman ng kahon. Ang nasabi lang ng babae ay regalo ito. Lalong lumakas ang hinala ng gwardiya kaya nagpasya siyang halughugin ito. Doon na sumabog ang bomba. Isang pagsabog na napakalakas na tinatayang katumbas ng 1 kilo ng TNT ang yumanig sa Balsi Rossi. Malaki ang posibilidad na ang bomba ay pinasabog mula sa malayo. At may mga tanong pa rin kung alam ba talaga ng tagapaghatid kung ano ang laman ng pakete. Sa isinagawang investigasyon sa restoran pagkatapos ng insidente, natuklasan na ang pakete na may lamang pampasabog ay puno rin ng mga ball bearing na malamang na kumalat ng malayo at malakas, na posibleng magdulot ng mas maraming biktima sa pag-atake. Napakalakas ng pagsabog na ang mga labi ng babae ay natagpuan mga 15 metro ang layo mula sa pinangyarihan ng pag-atake. Ang babaeng yon ay isa sa mga nasawi sa Balsi Rossi. Mas marami pang balita ang lumabas sa mga sumunod na oras. Hindi bababa sa 3 tao ang namatay sa pagsabog. Kabilang na ang gwardyang humiling na siyasatin ang pakete. 21 pa ang nasugatan habang ang mga armadong opisyal at mga investigador ay naglagay ng harang sa lugar at sinimulang alamin ang nangyari. Ang Balsi Rossi ay nagpost sa social media na nagsasabing may problema lang sa labas. Agad na tinanggal ang post na yon at tinawag ng mismong restauran na hindi nararapat. Hindi malinaw kung ang pagiging hindi nararapat ng post ay may kinalaman sa pagiging kaswal nito o dahil sa aktibong investigasyon na isinasagawa noong panahon na yon. Pagsapit ng ika-2 ng Agosto, tumaas na ang bilang ng mga namatay. Ayon sa ilang ulat, kabilang na ang pro-Kremlin na REN TV Telegram channel at ang pahayagang Izvestia ng Russia. Mukhang malamang na 2 sa 21 na nasugatan ay maaring nasawi dahil sa kanilang mga tinamong sugat. Ang nangyari sa Moscow ay labis na nagdulot ng dalamhati sa lungsod. Paano ito nangyari? Dapat ay ligtas ang Moscow mula sa ganitong uri ng mga pag-atake. Ito ang kabisera ng Russia, napapaligiran ng malalaking hanay ng depensa sa himpapawid at puno ng mga ahensya ng seguridad na ang tanging tungkulin ay protektahan ng mga tao, lalo na si Putin at ang mga taong malapit sa kanya. Si Alexander Chaiko ay bahagi ng grupong yon at tila malinaw na siya ang posibleng target ng regalong dinala ng babaeng maaaring walang kamalay-malay sa Balsi Rossi noong 1 ng Agosto.
Pero bakit si Chaiko ang magiging target? Kung ikaw ay Ukrainian, marami kang dahilan para pabagsakin ang general na ito. Noong Mayo, opisyal na itinalaga si Chaiko bilang bagong commander ng Russian Aerospace Forces, kapalit ni Viktor Avzalov. Isa itong kakaibang hakbang ni Putin. Siguradong may karanasan si Chaiko bilang commander. May dahilan kung bakit isa siyang hero of Russia. Pero ang dahilan niyan ay dahil halos nakatuon lang ang kanyang kasanayan sa pagpapadala ng mga sundalo sa giyera na parang karne sa gilingan na nilikha ng Russia sa Ukraine. Isa siyang commander ng ground forces na bigla na lang inilagay sa isang posisyon sa Himpapawid. Isang hakbang na masasabing may mutibong pampulitika. Kung mas diretso, si Chaiko ay isang tao na gagawin ang inuutos ni Putin kapag sinabi ni Putin na gawin niya ito. At ibig sabihin nito, kapag dumating ang utos na magpakawala ng mas maraming missile at drone sa mga lungsod ng Ukraine para pumatay ng mas maraming civilian hanggat maaari, gagawin ito ni Chaiko ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, Kahit isa siyang ground commander, marami ng karanasan si Chaiko sa pagpatay ng mga inosenteng tao mula sa Himpapawid. Nakilala siya dahil sa kanyang ginawa sa Syria nang ipadala siya upang suportahan ang dating diktador na si Bashar al-Assad mula Setyembre 2019 hanggang Nobyembre 2020. At muli, sa loob ng ilang buwan noong 2021, doon pinangunahan ni Chaiko ang walang tigil na mga airstrike laban sa mga klinika, paaralan, ospital at panaderya, lalo na sa rehiyon ng Idlib, na noon ay hawak ng mga rebelde na lumalaban sa rehimen ni Assad. Ang sistematiko at walang awang paraan ng mga pag-ataking ito ay nagpakita sa Pangulo ng Russia na si Chaiko ay kasing lupit din ni Putin mismo. At totoo nga, sa unang ilang buwan ni Chaiko sa kanyang bagong tungkulin, dinala niya ang kanyang uri ng kalupitan sa mga tao ng Ukraine. Sinamantala ni Chaiko ang patuloy na kakulangan ng Ukraine sa mga Patriot missile at iniutos niyang pakawalan ang napakaraming ballistic missile laban sa mga lungsod ng Ukraine. Noong Hulyo, nagpakawala ang mga puwersa ni Chaiko ng 175 ballistic missile sa Ukraine. At 29 lamang dito ang na-intercept dahil paubos na ang mga stock ng Patriot. Kasama ng mga ballistic missile na yon ang 265 cruise missile, kung saan 187 ang na-intercept. Pati na rin ang 8,653 strike drone. Mga sibilyan ang namatay sa ilang pag-atake ng Russia. At mas marami pa ang nasawi sa mga pag-atake noong Agosto. Noong Agosto 5, nagpakawala muli ang Russia ng sunod-sunod na pag-atake na nakatuon lalo na sa Kiev at mga kalapit na reyon, kung saan hindi bababa sa 17 ang naiulat na namatay. Nagkaroon din ng mga nasawi sa Kharkiv at Donetsk, kung saan isang namatay sa Kharkiv at 3 naman ang naiulat sa Donetsk. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ni Chaiko kay Putin. Mag-utos siya ng pagpatay sa mga sibilyang Ukrainian nang walang pagsisisi. Kaya siguro iniisis mong sasabihin namin na namatay rin si Chaiko sa pag-atake sa restaurant sa Moscow na sa kasamaang palad para sa Ukraine. Dito na mapasok ang twist sa kwento. Mukhang nailigtas si Chaiko dahil hindi nakalusot ang bomba sa seguridad. Ayon sa Russia, nabuhay pa si Chaiko, ang berdugo mula sa Himpapawid, para lumaban muli kahit na maaring hindi nakaligtas ng buo ang kanyang pamilya sa pambubomba. Ayon sa The Ostka, isang Russian news outlet na ipinatapon, malamang dahil hindi tugma ang kanilang pag-uulat sa opisyal na linya ng Kremlin, isang source mula sa pamunuan ng Balsirossi ang nagsabing si Maria Chaiko, na anak ng general, ay maaring nasugatan sa pagsabog. Nagpapadala yon ng mensahe kay Chaiko, siya na pumapatay ng mga sibilyang Ukrainian ng walang awa, ay natuklasan lang na maaaring bumalik sa kanyang pamilya ang digmaan kung sakaling Ukraine ang nasa likod nito. Wala pang nakukumpirma doon at wala ring sinasabi ang Ukraine. Pero si Maria ay hindi si Alexander. Ibig sabihin, kung sino man ang nagtangkang pumatay ay nabigong makapinsala ng seryoso sa pamunuan ng militar ng Russia. Tama ba? Huwag muna tayong magmadali. Mas marami pang liko ang kwentong ito kaysa sa isang pakete ng Twizzlers. Dahil may mga bagong balita na lumabas na nagpapahiwatig na maaaring mas matagumpay ang pambubomba sa Moscow kaysa sa unang inakala. Pero bago pa namin ibunyag ang iba pa, paalala lang na pinapanood mo ang palabas tungkol sa militar. Ipinapakita namin sa inyo ang buong larawan sa pamamagitan ng pagtalakay lampas sa mga headline para ipakita kung ano talaga ang nangyayari. Siguraduhin mag-subscribe ka at i-enable ang notifications para hindi mo ma-miss ang alinman sa aming mga paparating na video. Noong Agosto 6, naglabas ang United 24 Media ng isang napaka-interesanteng artikulo. Sinabi nito na may 2 general ng Russia, isa sa kanila ay hindi pa nakikilala, nakapuan namatay sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari. At ang isa ay pinangalan ng Teniente General Igor Yerosalimov. Iniulat ng Necromancer X account na inilibing ang general noong Agosto 5. Bagaman may mga pahayag din na ang abiso ng libing ay maaring isang plano at na si Yerosalimov ay maaring buhay pa. Iyan ang eksaktong bagay na sasabihin ng mga source ng Kremlin matapos mawala ng isang kilalang general. Pero ang talagang dapat mong bigyang pansin ay ang petsa ng libing. Ang Agosto 5 ay ilang araw lang matapos ang Agosto 1 na siyang araw kung kailan inatake ang restaurant sa Moscow. Ipinapaliwanag ito ng United 24 Media. May mga pahayag na sina Yerosalimov at ang hindi pa nakikilalang general ay kasama sa listahan ng mga bisita para sa munting salusalo ni Chaiko. Kung totoo yun, maaring mas naging matagumpay ang tangkang pagpatay sa Balsirossi kaysa sa unang inakala. Maaring nakaligtas si Chaiko, pero 2 pang general ang maaring namatay. Alam natin tiyak na nailibing na ang hindi pinangalan ng general. Hindi pa isiniwalat ang lokasyon ng libing ni Yerosalimov,
Pero ang pangalawang general ay inilibing sa Troyekurovskoye Cemetery. Iniulap na sa isang seremonya na isinagawa sa ilalim ng matinding seguridad. Nagbantay ang mga opisyal sa sementeryo mula pa madaling araw habang dinala ang mga tropa gamit ang bus para magbigay galang. Meron ding inspeksyon ng mga sasakyan at lahat ng mga naglakad papunta sa seremonya ay kailangang dumaan sa metal detector. Pero dito, nagiging mas interesante ang lahat. Ayon sa United 24 Media, may kasamang honor guard ang prosesyon na nagpapahiwatig na ang hindi pinangalan ng general na inilibing ay isang napakahalagang tao. Ang gwardyang iyon ay nagwagayway ng watawat ng Russian Aerospace Forces. Gayunpaman, sa tabi ng libingan ay inilagay ang watawat ng Russian Ground Forces. May ilang mga nakakaintrigang detalye na nagsasama-sama dito. Isang general na naglingkod sa parehong air at ground forces ng Russia. Isang honor guard na nararapat para sa isang mahalagang tao. Marahil ay isang bayani pa ng Russia. Isang lalaki na marahil ay may anak na babae na malapit sa isang particular na pagsabog sa isang restaurant na ayon sa ulat ay nasugatan. Parang ito ang uri ng libing na sana'y isinagawa para sa isang lalaki tulad ni Alexander Chaiko. Mas lalo pang nagmumukhang posible ito matapos ang ulat ng Pravda noong Agosto 8 na nagsiwalat na ang isang babae na nagngangalang Yulia Kirillova. Nakamag-anak ni Chaiko ay namatay dahil sa mga pinsalang dulot ng pambobomba sa isang restaurant sa Moscow. May mga ulat din na ang manugang ni Chaiko ay namatay sa pag-atake marahil ang asawa ng anak na babae na naiulat na nasugatan. Hindi rin namin makita ang anumang ulat na si Chaiko ay lumabas sa publiko o bumalik sa kanyang posisyon matapos ang pag-atake. At dahil namatay si Kirillova at may mga ulat na nasugatan ang kanyang anak na babae dahil sa bomba, malinaw na si Chaiko mismo ay malapit sa pagsabog at maaaring nadamay dito. Maaring napaaga o baka hindi totoo ang pahayag ng Russia na hindi napatay si Chaiko. Palihim bang inilibing ng Russia ang isa sa kanilang pinakamataas na general kahit na sinasabi nilang nakaligtas siya sa pag-atake? Hindi natin malalaman hanggat hindi muling nagpapakita si Chaiko kung kaya pa niyang gawin yon. At kung hindi pa siya, alam mo na, patay. At kung palihim na ngang inilibing si Chaiko, baka hindi rin totoo ang mga sinasabing hindi pa inililibing si Igor Yerosalimov. Napakaraming misteryo at intriga ang bumabalot sa insidenteng ito. At mahigpit na tikom ang bibig ng Russia pagdating sa totoong lawak ng pinsalang nangyari sa Balsy nung malagim na gabi ng Agosto 1. Ang tanging sigurado lang ang Russia ay kung sino ang dapat sisihin sa pambobomba sa Moscow. Walang duda, iginiit ng Russia na ang Ukraine ang may kagagawan. Ang alkalde ng Moscow, Sergei Sobyanin, ay mas mahinahon kumpara sa ilan sa kanyang mga kasamahan nang magulat siya tungkol sa pag-atake matapos itong mangyari. Kahapon, isang malupit na teroristang pag-atake ang naganap sa Moscow na kumitil ng buhay ng ilang tao. Ang mga responsable sa krimeng ito ay tiyak na mahahanap at haharap sa nararapat na parusa. Pahayag ni Sobyanin, bagamat hindi niya binanggit ang mga detalye kung sino ang pinaniniwalaan niyang nasa likod ng pag-atake o kung ano ang kanilang motibo sa paggawa nito. Walang pag-aalinlangan ang embahada ng Russia sa Roma kung sino ang sinisisi ng Kremlin sa pambubomba. Igiit ng embahada ng mga teroristang Kiev ang nagsagawa ng pag-atake at ginawa nila ito upang takutin ang mga Italianong nagtatrabaho sa Russia at ipakita sa kanila na sila rin ay nasa panganib at maaaring maging susunod na biktima ng mga salarin. Sinusubukan na ng Russia na baluktutin ang mga pangyayari at gawing kalaban ng Ukraine ang isang bansang kaalyado nito. Tipikal na Russia. Hindi namin maintindihan kung paano maniniwala ang sinuman sa pahayag na targetin ng Ukraine ang Balsy para patayin ang mga Italianong chef. Gayong may isang mahalagang general ng Russia na nagdaraos ng party sa restaurant. Kung ginawa ito ng Ukraine, malinaw na si Chaiko ang dahilan nito. Hindi basta-basta atakehin ng Ukraine ang mga Italianong sibilyan para parusahan sila dahil nagtatrabaho sila sa Russia kahit ano pa ang sabihin ng embahada sa Rome. Kung ipagpapalagay na Ukraine ang gumawa ng atake na ito, wala pang umaangkin ng kredito mula sa mga espya o lihim na serbisyo ng Ukraine. Pero iniisip-sip ng Russia na alam nila kung sinong nagpasabog sa Balsy. At para sa maraming general ng bansa na napilitang panuurin ang nangyari sa restaurant na may matinding takot, may mensaheng na iparating. Wala sa inyo ang ligtas. Kahit sino pa kayo o nasaan man kayo, mula kanino mang gumagawa ng mga asasinasyong ito. O sinabi naming asasinasyon sa maramihan. At hindi dahil mukhang malamang na dalawa sa mga general ng Russia, marahil kabilang na si Chaiko mismo, ang namatay matapos ang pag-atake noong Agosto 1. Ang pambobomba sa Balsy ay pinakabago lamang sa sunod-sunod na mga asasinasyon at tangkang pagpatay na naglagay sa ilan sa mga pinakamataas na general ng Russia sa hukay. Ibinunyag pa ni Medusa ang iba pang detalye sa isang artikulo noong Agosto 3. Sinabing nagkaroon ng hindi bababa sa 6 na tangkang asasinasyon laban sa mga general ng Russia sa nakalipas na 2 taon. 3 sa mga ito ay nakumpirmang ikinamatay. Hindi pa kabilang ang pambobomba sa Balsy. Noong Disyembre 2024, ang pinuno ng puwersa ng Russia para sa radioactive chemical at biological na depensa, si Igor Kirillov, naging kauna-unahang kilalang mataas na general ng Russia na namatay sa isa sa mga tangkang asasinasyon na ito nang sumabog ang isang bomba na nakakabit sa isang scooter habang nilalampasan niya ito sa Moscow. May nangyaring katulad nito sa Deputy Head ng Pangunahing Operations Directorate ng Russian General Staff, si Lieutenant General Yaroslav Moskalik, noong Abril 2025. Ang kaibahan lang, siya ay napatay gamit ang isang Volkswagen na nilagyan ng pampasabog, hindi scooter. Sinundan siya sa libingan ni Lieutenant General Panal Sabarov na namuno sa Operational Training Directorate ng Russian General Staff. Muli, isang car bomb ang dahilan. Sa pagkakataong ito ay sa timog ng Moscow. Mayroon pang ibang mga pagtatangka.
Ang unang deputy head ng pangunahing direktorato ng General Staff, si Lieutenant General Vladimir Alexeyev, ay binaril sa labi ng gusali ng apartment kung saan siya nakatira. Mukhang nakaligtas siya. Mukhang ganun din ang nangyari kay Major General Azatbek Omabekov na namumuno sa ika-64 na Motorized Rifle Brigade ng Russia. Ito ang brigada na nagkangkang salakain ang Kiev noong Pebrero 2022. Ginagagawa siyang isang napakataas na prioridad na target, lalo na para sa mga tao sa Bucha. Si Omabekov ay isa sa mga berdugo ng Bucha, responsabale sa pagpatay at pagpapahirap sa daan-daang sibilyan noong mga unang linggo ng pananakop. Maaring siya ay tinarget o hindi ng isang bomba na inilagay sa isang mailbox sa isang military garrison sa Khabarovsk Krai. Hindi malinaw ang mga ulat at tanging mga anonymous na Telegram channel lang ang nagsasabing nangyari ang pag-atake ayon sa ulat ng Medusa. Isang bagay ang malinaw sa lahat ng ito. Ang nangyari sa Balsirossi ay hindi ito nag-iisang insidente. Bahagi ito ng isang pattern na nagpapakaba sa mga general ng Russia. Lalo na't isa na namang tangkang pagpatay ito na ginawa mismo sa puso ng Moscow. May isang tao at hindi namin sinasabing tiyak na Ukraine ito na may mga operatiba na gumagalaw mismo sa sentro ng kapangyarihan ng Russia at mukhang wala nang magawa ang Kremlin tungkol dito. Sinusubukan ng Russia na protektahan ang kanilang mga general. May mga inilalagay na hakbang sa seguridad tulad ng mga inilagay sa loob ng Balsirossi noong naganap ang tangkang pagpatay kay Charkov. Pero hindi pa rin ito sapat. Hindi mahanap ng Russia ang mga mamamatay tao. At kung hindi nila ito mahahanap, wala silang magagawa laban sa kanila. Kung sino man ang nagsasagawa ng mga pagpatay na ito, ay siguradong may buong network ng mga espiya sa loob mismo ng Moscow na nagsisilbing mga mata at tainga habang sinusubaybayan nila ang mga posibleng target. Hindi alam ng mga elite ng Russia kung saan sila lalapit. Alam nila na may isang tao kung saan man na nagtatago sa dilim at maaaring sinusubaybayan na sila habang tayo ay nag-uusap. At kung sila ay garapal na magdaos ng marangyang birthday party sa isa sa pinakamayamang distrito ng Moscow, ibig sabihin, pwede silang maging target. Tungkol naman sa payo ng Kremlin sa mga matataas na opisyal na ito, magpalago ng balbas at magpakulay ng buhok. Seryoso, iyan daw ang iniulat ng insider na sinasabi sa mga general ng Russia na gawin ng kanilang Ministry of Defense matapos ang pinakahuling pambubumba sa Moscow. Ibig naming sabihin, mas maigi ito kaysa kay Clark Kent at sa salami niya. Pero parang hindi naman yata maloloko ng pagpapalago ng balbas ang isang mamamatay tao na binabantayan ang bawat galaw ng kanyang target. Kapag lumabas na ang target mula sa kanilang bahay, sasabihin lang ng taga-subaybay, tingnan mo, nagpalago lang siya ng balbas. Huwag mag-post ng personal na impormasyon sa social media. Palitan ang mga numero ng telepono at mag-ingat sa sinumang madalas nilang makita sa mga rutang palagi nilang dinadaanan. Pero iyon ang problema. Ito ang pinaka-basic sa mga basic. Hindi binibigyan ng personal na bodyguard o anumang totoong makakapigil sa isang pag-atake ang mga general na ito. Magpalago lang daw ng balbas at umiwas sa internet ang tila payo sa kanila. Kahit basic ito, hindi sinunod ni Chaco ang payong ito. Ngayon, may bagong alon ng takot na bumabalot sa mga general ng Rusya. At kahit gaano pa karaming balbas ay hindi ito mapipigilan. Ang katotohanan nangyari ang pag-atake sa Balsirossi ay isa na namang kahihiyan para kay Putin sa isang digmaang punong-puno na ng mga kahihiyang ganito. At ilang araw lang bago nito, isang kahihiyan na iba naman ang dahilan ang nagiwan kay Putin na namumula sa hiya at hindi mapakali paikot-ikot sa kanyang upuan. Kakasabi lang ng isang itinuturing na kaalyado kay Putin na panahon na para tapusin niya ang kanyang digmaan. Ginawa ng kaalyadong yon ang pahayag ng live sa telebisyon mismo sa tabi ni Putin. Alamin pa ang tungkol dito at kung sino ang nagsabi kay Putin na kailangan na niyang tumigil sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa programang militar at i-enable ang notifications para makita pa ang iba naming mga video sa iyong feed. At salamat sa panonood!